Isa si Jeneline Badoria sa mga magulang ng 4 na estudyanteng nasawi sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. 15 anyos lamang ang kanyang anak na babae at isang grade 10 student. Kwento niya, nasa bahay siya nang mabalitaan ng insidente, kaya't nagmamadali siyang nagtungo sa paaralan upang kamustahin ang anak. Sa kanyang pagdating sa eskwelahan, hindi siya makapaniwala na isa ang kanyang anak sa mga nasawi dahil sa pamamaril ng kapwa nito estudyante. Mag-relax lang na ako kay kasari ko diri akong anak may patay ko nung ada. Tapos may nagbiyakan ni ginascribe it ko purong buhok tas kaya amo nga nagkuan na ako. Tapos kumadto kami kuan dihap mga ospital yun biling ko kung bangin la ko madto gin kuan lang adto akon anak. Din yung Tapos hospital. waray man ito nga tanan nga ospital. Dahil sa trahedyang sinapit ng kanyang anak, humihingi ngayon ng hustisya si Aling Jeneline. Para sa kanya, hindi lamang ang mga estudyanteng namaril ang dapat na managot, kundi pati ang mga may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Gusto ko lutat makasuhan an tagiyahad to nga mga pusil kay diri adto may ngadto bata kun waray kudad to nga kun hinot nagkuan adto nga mga pusil hinot tagiyahad to nga mga pusil. Samantala, isa si Raver sa mga estudyanteng nakasaksi sa insidente. Ayon sa kanya, laking gulat niya nang biglang bumunot ng baril ang dalawang estudyante at dito na sila nagsimulang mamaril. Nasyanad to mawasanay kami kay anak ko sa classmate ko man pumalit bangat ng kantin. Sa tulad na lalaki nakatulad yan yung kantin. Tapos ginkintaman namon niya tapos nagsisinugod niya. Tapos pagtsad, yagin buntan po sila, yagin tuwang ka, tapos kami at ang dadlagan. Tapos pagkita naman, pagpabuto na niya ang pusil, kuman na kami tuwin, bumuliat na kami, kagawas ka mo kay, ano po sa masang kayo, magagawas ka mo kay may dakilar, tapos magawas ka mo kay may da namumusil. Sumatulot kami ang guard, naman kami guard. May nga ito namumusil, tapos amon na tinabra ng gate. Pag abra na mo ng gate, amon ginukuhan, para pagdadlagan ng kabataan, dyan na mag-ginabri. Nakagawas na kami dito. Ayon pa kay Raver, sila mismo ang mga unang tinutukan ng baril ng isang estudyante, subalit agad silang nakatakbo bago pa ito magpaputok. Ano yung pagtuto ka, yagin bungutan niya pusil, tapos yagin ko na, anong distansya, so dili tapos dila. Waray pala di Waray pa ka, paano niya? O pinangalan na kadalagan dahil kami kayo makanako sa ngasang kay di daloy. Tara na kung number kay bayan pa kung bumunot yung pusil. Kamo to, bumunot yun mo na yung pusil. Tapos pagdadlagan namon, tapos pagtago namon, kumunat na, amo na ito nagpaboto. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa ng investigasyon ng mga otoridad ang insidente, kaya nananawagan ng pulisya at Department of Education sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Binigyang diin din ng DepEd na nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan, seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.